Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong bigyan ng reaction opinion itong isang video. Nagtatanong itong vlogger na ito, nasaan ang boses ng mga church leaders sa gitna ng talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Parang tahimik nga sila. Alalahanin natin nung EDSA 1, it was the late Cardinal Sin na nanawagan na kumilos ang taong bayan. I think EDSA 2, ganun din. May boses din ang simbahan. Kung simbahan, any church, Roman Catholic, Protestant, Iglesia, El Shaddai, wala pa akong masyadong namomonitor na kanilang galaw o panawagan o salita. Parang tahimik nga. Okay, pakinggan natin ito sa US, yung black movement doon, nagkaroon ng reform. It was Martin Luther King. And he's a pastor. I believe he's a pastor. So, kailangan natin ang mga church leaders ngayon to guide the Filipino people, lalo na yung nangyayari sa Indonesia and Nepal na very violent. Ako, ayoko ng violent na pangyayari. Pwedeng magpunta sa streets, magpahayag ng pagtutol, kaya lang wag naman mansunog hanggang may mamatay. Kaya kailangan natin ang boses ng ating mga church leaders. Pakinggan natin na. Nasaan? Mga mahal kong kababayan, may tanong ako. Nasaan ang boses ng simbahan? Nasaan? Nasaan yung boses ng mga bishop, ng mga pastors, mga pari, mga Christian leaders? So, yan, Roman Catholic man o Protestant o anumang denomination or sekta. Napakatahimik. Napakatahimik habang sugatan yung bayan natin. Tahimik habang lumalaganap yung matinding kasinungalingan. Tahimik habang naghihirap lalo ang mahihirap nating kababayan at patuloy yumayaman lalo na yung mga nasa kapangyarihan. Ang tanong ko, tayo ba'y tunay ng mga lingkod ng Diyos? Kung sa oras ng krisis, napakatahimik natin. Mga mahal na kababayan, huwag nating kalimutan yung civil rights movement sa Amerika. Alam niyo ba, hindi politiko ang nagsimula noon, kundi isang pastor, isang church leader, si Martin Luther King. Ginamit siya ng Diyos para gisingin ang konsyensya ng buong bansa. So sa kasaysayan, paulit-ulit natin makikita, kapag kailangan ng pagbabago ng isang bansa, madalas, mga church leaders ang tumatayo at nangunguna. Ngayon, ano na? Ngayon, sa ating henerasyon, nasaan na yung mga church leaders? Sabi ng Panginoong Yesus, kayo ang asin ng mundo. Correct. Kayo ang ilaw ng mundo. Pero kung asin ka, wala kang alat, wala ka ng silbi. Kung ilaw ka, pero tinatago mo yung ilaw mo, useless ka. So mga pastor, mga pare, mga church leaders, kung mananatili tayong tahimik, hindi tayo asin, hindi tayo ilaw, anino lang tayo. At ito pa, mga church leaders, we always talk about discipleship. Oo, very good naman. You always talk about making disciples. We always talk about it. Pero anong ginagawa natin ngayon? Kung talagang discipleship ang usapan, hindi ba dapat kasama to sa discipleship? Pagtayo para sa katotohanan sa lipunan. Di ba kasama yun? Di ba dapat kasama rito yung pagiging bahagi natin ng pagbabago sa politics and governance? Tatandaan natin, real discipleship is not about growing in numbers. It's about transformation from the inside out. At kung tunay yung transformation, ito'y dapat makita rin sa paraan ng pamumuhay ng bayan natin, ng bansa natin. Oo, makikita rin dapat sa pamamahala ng gobyerno ng bansang Pilipinas na siyang tinitirahan natin. At kung takot tayo magsalita, dahil baka masagasaan mo yung connection mong nasa gobyerno, okay, yung politiko o nasa politika, ibig sabihin lang yan, you are pleasing men and not God. At huwag natin gamiting excuse, ito yung lumang-luma na separation of the church and the state, mga kapatid, malinaw. Hindi ibig sabihin ng separation of church and state na hindi na dapat makialam sa ang simbahan, sa mga issue ng bayan. Ang ibig sabihin lang noon, walang relihiyon ang pwedeng gawing opisyal na relihiyon ng isang gobyerno. Correct.
Pero bilang mga lingkod ng Diyos, tungkulin po natin na magsalita laban sa kasamaan at tumayo po para sa katwiran. It is our moral, ethical, national duty to be the conscience of our society. Galing. So mga mahal na kababayan, mga church leaders, mga kapatid, we need to realize, hindi ito tungkol sa kulay ng politika o sa kulay ng nasa gobyerno. Ang panawagan natin ay simple lang. Ano yun? Righteous governance. Correct. Hindi po natin kailangan maging iisang denominasyon para magkaisa tayo. Iba-iba man po yung tradisyon natin, iba-iba man yung pangalan ng ating mga church, pero iisa ang ating kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Tama po ba? At kung ano man yung relihiyon mo, o kung wala ka mang relihiyon, sigurado ako, mahal kong kabayan, kahit ikaw ngayon, ayaw mo maging pugad na magnanakaw yung gobyerno natin. Diba? So itigil na natin yung pagiging panatiko ng sino mang politiko. Itigil mo kung panatiko ka. Tanging ang pagkakaisa natin bilang mga Pilipino ang makakapagpabago sa ating minamahal na bansa. Anong silbi ng buhay kung wala kang tinig? Anong silbi ng buhay kung alipin ka ng korupsyon? Mas mabuti pang mamatay na lumalakad at ipinaglalaban ang katwiran kaysa mamuhay at magpasasak sa korupsyon at kasamaan. Mga mahal kong kababayan, ito ang hamon ko. Tumindig ka, magsalita ka, manguna ka, speak up for the voiceless. Speak not as politicians but as Filipinos, as church leaders who love God and our nation. Magsalita ka not to lift men, but to lift Christ Jesus our Lord. Yes, become part of shaping politics and governance with righteousness. Mga mahal na kababayan, mga minamahal na kapwa Pilipino, huwag na tayong manatiling tahimik. Kasi the world is waiting, the nation is listening, and the heaven is watching. The time for silence is over. The time to speak is now. Not for politics, not for personalities, not for colors, but for the glory of Christ, the King above all kings. Church leaders, church people, Filipinos, gising. Tayo magtulungan para sa ikauunlad at pagbabago ng ating minamahal na bayan. This is Coach Ariel, patuloy na nagpapaalala. Patuloy tayo maging huwaran sa ating henerasyon. Galing. Nasaan ang boses ng mga church lead? Coach Ariel. First time ko siyang narinig. Ang ganda yung kanya. Na dapat makialam din ang church leaders. Kasi yung separation of church and state, hindi, yun lang, yung walang official state religion. Ganun yun. Ulitin ko, EDSA 1. Nakialam ang simbang katoliko. Kaya napatalsik ang Marcosinho. Ganon din, EDSA 2, napatalsik ang ERA. So ngayon, ang ano ko lang is church leaders magsalita at ang ano ko is yung mensahe na huwag daanin sa dahas. Pwede yung mag-ingay. Kasi kung hindi tayo mag-ingay, wala. Tuloy-tuloy lang pagnanakaw. Kaya lang, iparamdam natin ngayon mga Pilipino na lumalaban tayo sa pag-iingay. Okay? Pwede ingay sa social media, ingay sa kalsada, sulat, whatever. Never to violence. Sana yun ang may mga marinig tayong church leaders na manawagan na kumilos, kaya lang wag lang gagawa ng pagsunog, pagpatay. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil, excuse me, ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance ngayon, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Sa area sa ni Manoy Ricky ang yang itamnan og kape. So gitabangan siya ni Manoy Boy sa pag-abono og mag-spray. So akong bisit. Abono sa kape ni Ricky, gitabangan nako siya og pag-abono. So muna niyang itsura sa kape ni Manoy Ricky nga isa pa kabulan karong adlaw. Tagtunga-tunga sa kutsara sa duha ka bangag. Na sa ibabaw ang bangag, isa pa siya kabulan, maayo na ang tubo. O kami nga nananom og kape,
26 na may kapamilya. So, ang among tanong mga kape, 12,105 na kasidling. So tag 25 pesos ang kada usa. Dako-dako na gid ang among napalit sa kape. Karon nindot na gid kayo ang tubo sa among mga kape.